Isa na namang trending mga kapatrol ngayon ang napabalitang milyong-milyong sahod ni Dwight Ramos sa Japan D-League with the Livanga Hokkaido at isa na siya ngayon sa merong pinakamalaking sahod na Asian import sa Japan D-League. Pumirma ng $600,000 in 1 year and that's roughly 35 million in Philippine pesos. Samantala, ganito rin ang figures na pinag-usapan noong pumirma si Kai ng bagong kontrata para sa Alphas. Pero according sa maraming mga sources, ay pwedeng aabot hanggang $880,000 in 1 year na aabot hanggang 50 million pesos sa current conversion rate. Tiba-tiba talaga ang sahod ng dalawang Gilas players and it is safe to say na sina Kai Sotto at Dwight Ramos na ang merong pinakamalaking sahod na Asian import sa Japan D-League. Entering the second year of a contract extension, he signed last June 2023. The Phil-Amp from Walnut, California is said to make $50,000 a month in this next calendar year for a whopping total of $600,000, a source told. Ito ngayon ang problema ng PBA dahil marami ng mga magagaling na players dito sa Pilipinas at naglalaro na sa Japan dahil sa napakataas na sahod na hindi kaya ng PBA dahil ang baba ng salary cap ng liga. Sa palagay ko, panahon ng itaas ang salary cap ng PBA at itaas ang maximum salary ng mga players upang sa ganon, hindi mauubos ang mga magagaling na players to play in Japan or in Korea for bigger sum of money. Well, for sure, ginagawa naman ng PBA ang lahat para maibalik ang nawawalan nitong kinang. At ngayong darating na season, ay maraming mga pagbabago ang ipapatupad ng liga with the hope of making the games more exciting and in the process, babalik na ang mga fans sa mga empty arenas every game day. At bakit kaya gustong-gusto ng Japan D-League ang mga Pinoy players? Well, alam kasi nila kung gaano kagaling ng mga Pinoy pagdating sa basketball. At lahat ng mga magagaling na young players ng Pilipinas ay pwede nilang kunin dahil sa nakakalulang sahod doon. Kahit ang PBA na kilala ang mga players na merong malalaking mga sahod ay hindi kayang tapatan ang Japan D-League. Kaya instead of seeing the likes of Kai Sotto and Ferdy Ravenna playing in the PBA in our own league, ay sa ngayon mukhang hindi na sila uuwi dahil napakababa ng sahod sa PBA compared sa Japan. Isa rin itong proof kung gaano kadami ng mga talented basketball players dito sa Pilipinas. Kahit marami ang nagpunta overseas, ay may nakikita naman tayong ibang mga mukha na nabibigyan ng limelight sa pagkawala ng mga players na naglalaro abroad. Solid pa rin ang mga players sa PBA and we have a surplus of talented players around the country na naghihintay lang na mabibigyan ng pagkakataon. Kitang-kita naman ito sa MPBL na lumikha ng mga bagong superstars na ngayon at nagpapadraft na sa PBA. Kaya okay lang ang PBA kapag maraming maglalaro abroad dahil mas marami ang mga magagaling ng mga Pinoy, especially sa mga provinces na hindi masyadong nabibigyan ng pagkakataon dahil nakafocus ang lahat sa mga Kai Sotto, Ravenas, Tamayos at Kiambaos. And shout out at Mitsubishi Agent Paulson. Kung ayaw ng NBA, iwag. Mataas ang tingin ng mga USA kahit na hirap na din sila manalo sa FIBA. Kaya Kai, laro ka lang international at palakasin ang Gilas. Ganyan na lang. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway. Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. At balitang NBA naman. Former Los Angeles Lakers fan favorite gives Bronny James tough love advice.
he had an uneven shooting performance para sa purple and gold sa nagdaang Summer League. Si Bronny James, ang bagitong point guard ng Los Angeles Lakers, ay nahirapan sa pag-score sa 6 na Summer League contest, lalo na mula sa malayo. Ang 6'2" na produkto ng USC at anak ng 20-time All-Star na Los Angeles forward na si LeBron James ay napili sa number 55 pick sa nakaraang 2024 NBA Draft. Nagtala ang 19-year-old ng average na 7 points, kasama ang 3.5 rebounds, 1.5 assists, 1 steal at 28 blocks sa kanyang Summer League appearances para sa Los Angeles Lakers. At ang kanyang 13% 3-point rate arrived on a far too frequent 3.8 attempts a game. Ang dating shooting guard ng Los Angeles Lakers na si Nick Young ay nagbigay ng kanyang opinyon sa mababang output ni Bronny James sa playoffs sa kanyang opisyal na X account. Pinapayo na dapat maglaro ito na may kumpiyansa na katulad ng ginagawa ng isa pang miyembro ng kanyang pamilya na nagiging league MVP. At dapat ay iwasan niya ang pag-shoot ng jump shot kung wala itong kumpiyansa. At ang Los Angeles Lakers ay nag-draft din ng sharpshooter na dating Tennessee Volunteer shooting guard na si Dalton Edge na sa huli ay makakatulong sa kanilang problema sa pag-shoot ng three-pointers. Kahit na hindi maasahan na magawa ito ni Bronny James sa Summer League play, maganda ang ipinakita ni Edge. Ang 6'5" All-American ay nag-average ng 18 points kasama ang 5.3 rebounds, 2.3 assists, 1.7 steals, 0.7 block bawat laro. At ang ama na si LeBron James ng Los Angeles Lakers ay nagbigay ng opinyon tungkol kay Bronny James na kahit ang pinakamasugid na mga kritiko ay mahirap itong tutulan. Matapos ang 2024 NBA Draft, dumaranas ang Los Angeles Lakers ng inaasahang daluyong kritisismo. Bagaman pinuri sila sa pagpili kay Dalton Edge sa unang round, ang desisyon ng Los Angeles Lakers na idagdag si Bronny James sa number 55 overall pick ay lubos na kontrobersyal. Sa paghahanda ni Bronny James para sa kanyang rookie season, nagbigay ng mahalagang paalala sa LeBron James, ang kanyang MVP na ama, tungkol sa realidad ng career trajectory ng kanyang anak. Sa gitna ng pagbabago sa philosophy ng Los Angeles Lakers na directly impacted the identity and structure of the roster, sina LeBron James at Anthony Davis ay patuloy na nagiging mga franchise player, ngunit tinatanggap ng Lakers ang isang youth movement na inaasahang bahagi si Bronny James nito. Ayon kay Joe Barton ng The Athletic, nagbigay ng simpleng paalala sa LeBron James sa mga nagtatanong kung gaano kahandang magbigay ng halaga si Bronny James sa bawat laro niya sa NBA. At ang sagot ni LBJ, siya ay 19 years old pa lamang. I mean, he's 19 years old, so he has so much room to grow. He has so much more to learn. But the best thing, he just keeps his head down and just stays focused. So the best will continue to come as he continues to work and continues to get better and better. Yan ang sabi ni LeBron James.